Simula pa lang yan ang paglilingkod mo sa Panginoon. Okay? Ganun po yun. Hanggang kailan ang katapusan po ng paglilingkod sa Diyos? Pag tayo ay wala na sa mundo. Yun ang po. Kahit matanda na, pwede pa rin. Yan. Kaya nga, at it's a lifetime commitment. Kasi wala namang ibang tayong pwedeng paglingkuran, kundi ang Diyos lamang. So, kaya salamat tayo dyan. Then, huwag natin kayo limot. Last Sunday po, karoon tayo ng Mother's Day celebration. So, praise the Lord. At meron tayong 10 mothers. Thank you. Tuloy lang po mga nanay. Mahirap ang buhay, pero maraming pinagdadaanan, maraming problema, pero just keep on lang. Trust the Lord. Ang Diyos naman ang aalalay sa atin, sa ating mga problema. Hayaan natin ang problema. Dadaan lang talaga. Walang tao, walang problema. Pag wala kang problema, ibig sabihin, isa lang ibig sabihin. Patay na. Lahat ng tao may problema. Okay? Kaya walang problema. Kaya, huwag natin kalilimutan yan. Then, ilang na lang po ay June na. Then, sa last Sunday po, ating pong church fellowship. So, sana po, makasama po kayo. We're trying na agahan natin ang start. Pwede dito na tayo mag-lunch. Tapos, after nun, tuloy-tuloy na. Diba? Para wala na uuwi. After that, simula na agad ang church fellowship. And then, para maaga rin po. Sana mo na rin po. Alam ko, iba may struggle, layo. So, next week pa naman yan. At 5 Sundays ba tayo ngayon? I think. Basta last Sunday ng May, meron tayong church fellowship. Maganda po yun. Maganda makasama po kayo sa fellowship. Plus po, nagkaroon din ng fellowship din ng church. Kaya bukod doon, meron din tayong church fellowship. Ginagawa sa church. Mahalaga po yun. Para tayo mag-encourage sa isa't isa, magpalakasan. Kung meron din nanghihina, palakasin yung isa. I-encourage, tumapit sa Panginoon. Maganda po yun. Okay? So, sa mga kanila baptism, lapit na kayo sa akin. Then, para po ay ma-schedule natin yung bumas ating pong baptism. Right? So, huwag natin kayo limutan. Then, dapat tayo sa ating offering. Main ko lang po yung mga may commitment, no? Yung mga nakapagbigay ng praise the Lord. Sa mga hindi pa po, ay pwede po natin siyang inabot. Wala namang problema doon. At least, basta ikaw ay nakapagkabit sa Panginoon, ibig sabihin, sa sakripisyo ka, gusto mo i-test ang Panginoon, na pinambayan, prove me now, we will save the Lord, if I will not open the windows of heaven and pour you out the blessing. Mapalad na nagbibigay kayo sa ating kumakanta. Kahit ang unsaved, hindi ng prinsipyo. Pansinin niyo yung mga unsaved, hindi nang bigay tulong ng tulong. Tapos naka-vlog pa yan. Tutulong sila. Dahil alam nila, kikita rin sila. Nakita niyo yung prinsipyo ng unsaved. Kaya ako magbibigay dahil alam ko, makakaroon din naman ako. Tayo, wala naman tayo, hindi naman tayo nagbibigay, hindi naman tayo creator na content. Kaya tayo nagbibigay sa Diyos, sa gawain ng Diyos, para po, hindi lang pagpalain ng Diyos, kundi nakatulong sa gawain ng Panginoon sa ministry. Dahil kung wala pong mga faithful member, baka marami wala na tayo dito. Kasi lahat tayo, lahat ng ginagalawan talaga ng tao, may bayad. Kakain ka nga lang sa Jollibee, may tax pa. Lahat may bayad. Hindi mo naman pwede sabihin sa mamang driver, libre na lang po, kamasahe, papunta lang sa church. Ganon. May bayad talaga. So sa lahat ng ginagawa natin ay merong sakripisyo dapat tayo ginagawa sa Panginoon. Magugulat po kayo, lalo ko yung introduce ng Panginoon. Kaya dapat tayo sa ating offering. Asher, let's go. Para po ibigay po yung mga po natin, mga envelope. Maganda po, nakalagay po dito. Para po hindi kalat, hindi magkalat. Hindi ba po siya sa sobre. Okay? So, in the Bible, it's more blessed to give than to receive. Mapalad na ang bibigay kaysa ang tumatanggap. Ito pong nalilito natin, no? Ay nagagamit po natin sa church ng Panginoon. Kung wala pong matapat na nagbibigay, tingnan nyo po, yung mga batang yan, saan pupunta po natin? Kung walang simbahan na tutulungan natin, suportahan, saan pupunta itong batang? Sino magtutulong sa kanila? Kaya napakalaga po ng church, mahalin ng church, suportahan ng church, para marami pong asil. Okay? So, Ordino, gusto rin natin ito.
God bless you, Cebu. Masyadong hata. FM radio mode. Audio input mode. FM radio mode. Okay to. Yan, kita lahat mamaya. Audio input mode. FM radio mode. Bluetooth connected. Audio input mode. FM radio mode. Bluetooth connected. Bluetooth connected.
Audio input mode. Amen. Thank you for that great special. May the Lord find us faithful. Sino ba yung mga faithful? Ito po ay nasaan Diyos na tayo po ay pumasok na natin tapat. Alright, nag-aaral na po tayo ng salita ng Diyos. Please open with me in the book of Galatians chapter 2. Galatians chapter 2, please. Get your Bible. Where is your Bible? Make sure lahat po ay may dalang Bible. Last March po, ang ating pong mga team is about dwelling in the house of the Lord. April's desire to obey. At ngayong May is about devotion. Devoted to God. Kaya, ito po mabigyan ng pansin. Galatians chapter 2, verse number 20. One verse lang ang ating babasahin. Tayo po tayong lahat. Tayo po tayong lahat. Galatians chapter 2, verse number 20. Lahat po ay babasa. Lahat ay hiniling ko po, no, basahin niyo po ito na sabay-sabay. One verse. Galatians 2:20, one verse lamang. Please read loud and clear. Habang binabasa niyo ay nauunawaan na natin siya. Ang ibig sabihin. Galatians chapter 2, verse number 20. One verse lang. Kayo lang po munang babasa. Pagkatapos ng basahin, ako naman po ang babasa. Okay? Everybody, kung nakita na po, please say amen. Amen. Ready? Now read. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Right? Ano mo pong babasa? I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. In the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. I would like to preach the subject, living the crucified life. Living the crucified life. Tayo po yung alam, ilang Diyos problema po ang aming pag-aaral ng mga salita. Dahil po ang salita nyo na aming pong nabasa, nag-encourage nyo sa amin how to devote ourselves, how to dedicate ourselves to God, in the ministry. Dahil po, Panginoon, ang puso. Tandaan niyo po at buksan palagi, maging humble, maging submissive sa inyong mga salita. Meron pong hindi ligtas ngayong umaga, iligtas niyo po, tanggapin po kayo bilang sariling Diyos at tagapagligtas. Patawad sa aming mga nagawang kasalanan ng pagkukulang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you and be seated please. No? In Galatians chapter 2, verse number 20, as we notice, this verse, we see that I am of hope. No? That I am of hope. Makita natin, I am crucified. I live, yet not I. No? We'll start the word I and will end the word me. No? At makikita natin, ito pong verse na to is not about selfish verse. Kasi bakit makikita natin, parang puro sarili ni Apostol Pablo ang kanyang ina-highlights. No? Kung makikita natin, mabasa natin siya po ay totoo lamang sa kanyang sarili at gusto niyang i-express ang kanya pong kalagayan bilang anak ng Diyos, bilang lingkod ng Diyos, at nais niyang ipabatid sa mga Kristiyano na ito siya. I am crucified. Kaya ang unang bagay na makikita natin dito sa talatang ito, in the word I am. No? Means number one, the Christian. The Christian. Ang pagiging Kristiyano, inaaral po natin kanina sa Sunday School, ang pagiging Kristiyano, it is a personal relationship with God. Hindi title, o hindi dahil ang pamilya mo ay Kristiyano,
Ito ay personal na meron kang relasyon, meron kang fellowship sa Panginoon, kilala mo ang Diyos kung sino ang ating Diyos. No? The word I am, no? Siya mismo, kinakilala niya, kilala naman natin si Apostol Pablo kung sino siya. No? Bago siya naging Kristiyano, siya po ay persecutor, murderer, injurious, chief of sinner. Kung merong isa sa pinaka-promotor o starter para pumatay ng Kristiyano, si Apostol Pablo yun. Pag nakakita siya ng mga Kristiyano, pinapapatay niya. O kaya nga, makikita natin ang buhay ni Apostol Pablo bago siya makakilala sa Panginoon. Kaya sabi niya, ito ako, I am. No? Ito ako, sabi niya, I am ready, I am not ashamed. Makita natin yung kanya pong perseverance, yung kanya pong kagustuhan bilang isang Kristiyano maglingkod sa Diyos. Kaya isang makikita natin, suffering. Bilang Kristiyano ay hindi mawala ang suffering. Alam niyo po yung suffering, paghihirap, meron talagang makakaranas ka talaga ng hirap, sakripisyo, no? Suffering, hindi ka Kristiyano kung wala kang nararanasang suffering. Normal po ang talagang makakaranas kanya. Sa buhay po ni Apostol Pablo, napakaraming sufferings na dumaan sa kanyang buhay na mismo half dead of his body ay patay na dahil siya po ay pinagbabato ng mga tao dahil walang naniniwala sa kanya. At kung siya ay nakasalubong ng si Elymas, yung sorcerer, yung mangkukulam, ay talagang si John Mark tumakbo nga, palayo. Atras siya. Kaya nga si Paul tuloy pa rin siya, pero pinagbabato siya ng mga tao hanggang siya nawala ng malay. At nung natagpuan siya, halos half dead of his body ay patay. Talagang makakaranas ng suffering, ng persecution sa buhay ng isang Kristiyano. Pero kahit na meron tayong suffering, kahit matindi ang hirap, kahit puro pagsubok, okay lang yan. Sapagkat alam mo, meron kang Diyos na tutulong sa iyo. Amen po? Not only suffering, but the service. Yung paglilingkod natin sa Diyos bilang isang Kristiyano ay talagang disenyo ng Panginoon na tayo po ay maglingkod sa ating Diyos. Amen po? The service, paano ka maglingkod sa Diyos? Hindi lang ang basehan na ikaw ay nasa church, paano ka maglingkod sa Diyos personally? Pwede tayo mag-serve sa Panginoon ng ikaw individual, pwede mong paglingkuran ng Diyos. Pwede mo siya ma-please, no, personally sa iyong buhay. Kaya napakahalaga ng church service na tayo natuturuan dito at ikaw ay napapakinggan mo ang salita ng Diyos. No? Kaya napakahalaga, kaya pag ikaw ay wala sa church, ay ikaw ay nililimitahan mo ang iyong sarili na mapakinggan ang kanyang salita. Napakahalaga ng service. Kung ginagawa natin, kala na iba, nag-axel lang tayo ng oras, sayang lang oras nyo dyan, magagastusan lang kayo dyan. No? Kasi bakit hindi nila kilala kung sino ang Diyos nila? Pero ikaw na nandito, kilala mo kung sino ang ating Diyos. Amen po? We serve the living and true God. No? Wala siya sa dingding, wala siya sa libingan. Siya po ay nasa langit at buhay-buhay ang ating Diyos. We are serving the true and living God. No? Not only suffering, not only service, but spiritual. That is very important. Believing in spiritual, believing in service and in suffering, believing in spiritual life. The question, paano ka mamuhay bilang isang Kristiyano? Pag-uwi natin sa kanya-kanyang tahanan, no, tayo ay dapat, meron tayong battle, meron tayong kaaway, meron tayong diablo, na talagang pipilitin kang mawala sa simbahan. Yan ang trabaho ng diablo. Dahil ayaw ng diablo na merong naglilingkod sa Diyos. Ayaw ng diablo na merong mga kabataang nababago ang buhay. Ayaw ng diablo na merong mga family na nagiging strong at nagiging malapit sa Panginoon. Ayaw ng diablo yan. Kaya gagawa siya ng paraan. 24/7 di siya tumitigil. Kahit tayo tulog na, bago pa lang matulog, nandiyan ang diablo. Aabangan kanya kung anong gagawin. Imbis na magpe-pray ka, ay nandiyan ang gawa ng kaaway, makakalimutan mo siya. Kaya nga, ito po'y battle spiritual. Hindi lang physical, kundi spiritual life. Kaya napakahalaga yung, kaya nga si Apostol Pablo, makita natin, the I am of Paul, no? The Christian, not only the Christian, the companion. Number 2, the companion. Ano sabi niya? I am crucified. Diyan lang po tayo, hindi tayo alis, no? Kaya yung Bible niyo, open nyo lang yan, sundan nyo lang po ang ating pag-aaral. Ano ba is the next word? Crucified.
Crucified with Christ means dead man. I am dead. Pag sinabing crucified, ibig sabihin patay. No? Alam niyo po ba ng unang panahon, ang pinaka-worst na klase ng kamatayan ng tao, that is crucifixion. Kaya nga nung si Kristo ay pinapamili ng mga Pharisees, sino palalayain? Si Barabas na magnanakaw, na may matinding kasalanan, o si Kristo, o si Jesus Christ? Ano sabi ng mga Pariseo? Crucified! Jesus crucified! Kaya nga si Pilate sabi niya, paano kayo papako ito? Wala namang kasalanan. Tapos yung magnanakaw na mga tulisan, gusto pang palayain para lang palitan si Kristo. Siya ang mapako, dapat si Barabas. Pero mas pinili ng tao, no, na mapako si Kristo, pero ito'y kalooban ng Panginoon para tayo magkaroon ng katubusan sa ating mga kasalanan. Amen po? Kaya nga, makita natin, pag when I say crucified, means dead man. Patay. Ibig sabihin niya po nito, I am crucified with Christ. Ako'y patay na. I am dead, the old man. I am dead, the old sinful nature. But I live with Christ. The new life of Christ, with Christ, no? Kaya nga, pag tayo, ito isa pong commitment bilang isang Kristiyano, living with a crucified life. Ako'y patay na sa aking buhay dati. Kung ako'y manginginom, kung ako'y lasinggero, kung ako'y sugalero, hindi na yan babalikan ko. Ako ay lalapit na sa Panginoon. That is crucified life. Hindi mo na babalikan yung dati mong buhay. At ikaw ay lalapit na sa Panginoon because crucified means dead man. Pag patay na, hindi na bumabalik. Tama po ba? Nakita na ba kayo ng patay na bumalik? Wala. Pag patay na, tapos na. Kahit anong gawin mo, iiyak ka, hindi yan mabubuhay. No? Kaya nga tayo bilang isang Kristiyano, if you are living the crucified life, kung tayo mabubuhay, ang ating old sinful nature, no, ay hindi na natin babalikan. Kagaya ng Apostol Pablo, no, ang ating kagaya ng Apostol Pablo, I am crucified with Christ. Hindi lang siya dead man sa old man niya, kundi ako'y dead man na because I am with Christ. Pag sabi Christ, it's not about you, it's not about me, our life is not about ourselves, our life is about Jesus. Amen po? Pag ikay ay isang Kristiyano, makikita natin, ako'y patay na bilang isang sa aking old man, at ngayon lalakad na ako sa newness of life, panibagong buhay, at ngayon ay ang buhay ko ay hindi na ako ang bida, hindi na ikaw ang bida, kundi is about the Lord Jesus Christ. Amen po? Kaya sabi niya, I am crucified, what? With Christ. Yan po dapat ang buhay ng isang Kristiyano. Hindi na tayo ang master ng ating buhay. Hindi na ikaw ang masusunod kahit marami kang gusto. Pero dahil meron kang Kristo sa iyong puso, ang masusunod na sa iyong buhay, wala iba kundi ang Panginoon. Because I am crucified with Christ. Matutunan natin, ito po yung devotion natin sa Panginoon. Lord, ako'y niligtas mo na at ako ay nakapako na sa iyo. Kahit anong pagsubok, kahit anong hila ng dyablo, ay hindi ako aalis sa iyong kalooban sapagkat ako ay patay na sa aking lumang tao at ngayon ay bago ng pagkatapos. Kaya dito sa church, tinuturuan natin, tinatrain natin ng mga young people. Tamang kasuotan, tamang hairstyle, tamang pagsasalita. Yan po ay tinuturo po ng Panginoon para po maging maayos na ang ating buhay. Kaya nakikita yan kung anong itsura natin na kayang-kayang basahin ng mundo kung sino ka. Kayang-kayang basahin. Kung ano ang itsura natin, kung ano ang ating attire, kung ano ang ating mga salita, kung ano lumalabas sa bibig mo, kayang-kayang basahin ng mundo. Ay, ito, puro malalaswang salita nito. Alam niya na kung sino siyang tao. Ito, puro pagmumurang sinasabi nito. Alam na natin kung sino tao. Ito, puro salita ng Diyos. Ang lumalabas sa kanyang bibig, alam ko na kung sinong tao. Kaya kayang-kaya tayong basahin ng mundo. Kaya nga makikita natin, the companion. Not only the one, the Christian. Number 2, the companion. Number 3, the confusion. Kasi sabi niya po sa Pablo dito, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Ano ibig sabihin, no? Confusion means,
maraming mga tao hindi naiintindihan kung ano yung sinabi ni Apostol Pablo. Ang ibig sabihin niya dyan, I am crucified because nevertheless I live. Ako ay patay na, di ba? I am crucified, bagamat ako ay buhay. Naiintindihan niyo yung sinabi niya? Ako ay patay na, kasama si Kristo, bagamat ako ay buhay. Yun, patay na nga, buhay pa. Paano nangyari yun? Oh, hindi naiintindihan ng karamihan kung ano ibig sabihin yan. Pero ang ibig sabihin ng Apostol Pablo, patay na ako sa aking lumang pagkatao at ngayong bago na ang buhay ko, kasama na ang Panginoon. Amen po? Yan po, hindi maiintindihan nila yan. Kaya kapag uwi natin, minsan tatawanan tayo ng mga tao. Anong nakain mo? Bakit ganyan ka na? Ba't ganyan ang itsura mo? Hindi na naiintindihan. Bakit ganyan ka na manamit? Dati, nagsishort ka lang, pero ngayon nakadress ka na. Di ba? Dati, pasando-sando ka lang. No? Ngayon, nakapolo ka na, naka-long sleeve ka na. Anong nangyari sa'yo? No? Kasi nga, yan po ay ang nagbabago sa atin, hindi ang tao, kundi ang salita ng Diyos. Amen. Kaya hindi natin kaya baguhin yung sarili natin. Kaya sabi niya po sa Pablo, nevertheless, I live. Ako'y patay na kay Kristo, nakapako na. Ako'y deboto na. Dahil pa tayo ng mga deboto eh. Pupunta doon sa Maynila para lang pumila, para lang humawak doon sa kanilang sinasamba at sila ay wala namang aswal, pwede silang masugatan, gagastos sila doon. Kasi bakit deboto nga? Hindi natin sila masisili, deboto sila. Pero tayo, ang ating sinasamba ay hindi patay na Diyos, kundi buhay na Diyos. Amen po? Amen. Kaya hindi naiintindihan to ng mga unsaved. Pero ikaw saved, maiintindihan mo dapat to na tayo'y patay na sa ating lumang pagkatao at ngayon bago na ang buhay. Kaya hindi na natin to, dati hindi ka naman sanay magsimba, hindi ka naman sanay makinig ng salita ng Diyos. Pero bakit nandito ka? Ano? Kapag ang prayer natin sa ating buhay sana, kasagay niya Apostol Pablo, I am crucified with Christ, nevertheless I live. The confusion, not only that, the connection. The Christian, the companion, the confusion, and number 4, the connection. Kasi sabi dito, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Yet not I, hindi sa ganang akin, hindi sa aking sarili, but Christ liveth in me. Sapagkat merong nakatira sa akin, merong nananahan sa akin, there's something na merong nagmamotivate sa akin para gawin ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga yung connection ay very important sa Panginoon. Isang bagay na mayroong connection ka sa Wi-Fi, may connection, may signal ka, nakakapag-chat ka, pero isang tanong, how about your connection with God? Are you still connect? O baka low, mahina na ang signal. Kaya nga, papansin natin, maraming mga Kristiyano ay sa una ay masigasig pero habang tumatagal ay unti-unti nawawala. Nananamlay na, pabagsak na, palubog na, hanggang sa mababalitaan mo lang, wala na sa church, wala na sa Panginoon. Kasi bakit? Our connection with God is very important. Our changed life, our fellowship with God, very important is fellowship with God, no? It's not about hindi basihan ang daming nabasa, hindi basihan ang daming na-memorize, hindi basihan ang dami mong ginawang service sa Panginoon. The question, how God real in your life? Gaano katotoo ang salita ng Diyos sa buhay mo? Yan ang tanong dyan. Isang bagay na ikay nagsiserve sa Panginoon, umaawit ka rito, hindi natin kino-question, pero isang bagay na umaawit ka, ikaw ay nagtuturo, ikaw ay nagbabasa ng Bible, nagpe-pray, pero ang tanong, how God real in your life? Gaano ba katotoo ang Diyos sa buhay mo? Totoo ba siya sa buhay mo? Makikita ba ang Diyos sa buhay mo? Kaya kung totoo ang Diyos sa buhay mo, sa school, kilala ka dapat ng mga kaklase mo, Kristiyano. Hindi magugulat na lang sila, Kristiyano pala yun. Nagba-Bible tayo. Kahit sa trabaho mo, dapat kilala ka. Kung sino ka sa katrabaho mo, alam nila dapat na Kristiyano ka. Huwag mong itago. Walang secret Christian. Sikreto lang ako. Dapat po makita kung sino talaga ang Diyos sa buhay mo. Makita sa'yo. Totoo sa buhay mo.
Nung ba, pag nagbabasa ka ng Bible, hindi sa dami, hindi pabilisan, kung hindi, totoo sa buhay mo ang salita ng Diyos. Nakikita sa buhay mo. Nagkakaroon ng fruit, nagkakaroon ng bunga. Kaya nga, itong pagkatin nyo lagi sa church, that is the fruit of the Spirit. Makikita yan. Magkakaroon ng pagbabago sapagkat meron kang connection sa Panginoon. How God read in your life? Totoo ba ang Diyos sa buhay natin? Yung bang kahit wala si pastor, walang nakatingin sa iyo, walang nagbabantay, dahil ang Diyos totoo sa buhay mo, ikaw ay pa rin maglilingkod sa Panginoon, at ikaw ay lalapit pa rin sa Panginoon, ikaw ay magbabasa ng kanyang salita, ikaw ay magpipray, sapagkat ang Diyos ay totoo sa buhay mo dahil meron kang connection sa Kanya. Connection is very important. Kahit malayo ang simbahan, pupunta ka pa rin, kasi bakit? Meron kang connection sa Panginoon. Kahit magastos, kahit mainit, walang aircon, okay lang yan. Bakit ako ay merong connection sa Panginoon? Amen po, meron akong fellowship sa Panginoon. Sabagat totoo ang Diyos sa aking buhay. Kaya masusubok kung sino ka talaga. Alam mo, hindi naman sa church. Dito, pwede tayo magbait-bait. Pero ang totoong ugali ng tao sa bahay, kung sino ka talaga sa bahay. Pwede dito, tumulong ka, maging masipag ka, pero sa bahay, gano'n ka kasipag? Gano'n ka kasipag? Ikaw ba'y naaasahan ng iyong mga magulang? Ikaw ba'y marunong kang magkusa? Ikaw ba ay talaga nakikita sa iyo ang Kristong tinanggap mo? May pagbabago? Pagkasama mo ang barkada mo, kumakain kayo sa labas, nagpe-pray ka ba? Makakasama mo mga unsaved, tapos ikaw lang ang Kristiyano, nagpe-pray ka ba bago kumain? Baka kagaya nila, daig pa tayo ng iba. Sila, gumaganon sila. Nakakita ko lang, dati nung ako'y nagtatrabaho, nagkaklase ako, very religyoso. Hindi siya saved, no? Religyoso. Pag siya nagpe-pray, lagi gumaganon. Bumubulong-bulong siya. Ganun siya. Yung ibang mga Kristiyano, sikreto. Kunyari na malalaglag na kutsara. Kakain ko, malalaglag. Hindi naman sila sa pagkain ko. Gusto, hindi nakita. Kasi bakit maano sila? Bakit nakapikit si Berjoros? Kasi nakapikit. Hindi nila alam yun, hindi naman sila nagpe-pray. Pero si Joros ay binagong buhay. Kaya kahit sino kasama niya, unsaved man yan, kung alam niya ang tama, magpe-pray yan bago kumain. Amen? Hindi yung sikreto, umubo. Kami naman kasi umubo lang, no? Ano nangyari sa'yo? Ubo ka agad. Then, ubo lang sabi. Kung pala nag-pray ka na. Bakit ayaw mong ipakita ang Kristiyano ka? Nahihiya ka? Bakit? Kasi bakit? Baka hindi naman totoo ang Diyos sa buhay mo. Dapat huwag kang mahihiya. Sabi ng Panginoon, kung kinakahiya mo ko dito sa lupa, ikakahiya din kita sama sa langit. Pero kung siyang nagpapahayag sa akin dito sa lupa, ay ipapahayag din kita doon sama sa langit. No? Kaya proud ang Panginoon sa mga Kristiyano, hindi kinahihiya ang Panginoon. Amen. Kaya may tanong sa'yo, saan ka church? Kristiyano ko pala? Magugulat na lang sila. Magugulat sila. Kristiyano ko pala? Bakit ganyan ang salita mo? Bakit ganyan ang buhok mo? Bakit ganyan ang lifestyle mo? Bakit ganyan ka magsalita? Bakit ganyan ka katulad ka lang naman pala namin eh? Hindi kami maniniwala sa'yo. Kaya nga tayo po dapat magsa-shine sa ating tahanan, magsa-shine sa ating eskwelahan, sa inyong eskwelahan o sa trabaho mo na pinapasukan mo. Makikita dapat sa iyo ang totoong Diyos na tinanggap mo. Amen. The connection. Kasi sabi, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ what? Living. Kahit sino makasalubong ni Pablo, no, ay nakikita sa kanya ang Kristo kanyang tinanggap. Tinanggap niyo na ba ang Panginoon sa inyong buhay? Inyong puso? Amen. Nakikita yan sa buhay na magbabago ka, magugulat ka. Dati palamura, ngayon, hindi mo na masasabi, magugulat ka na lang. Bakit hindi na ako nakakapagulap? Dating ikaw'y manginginom, unti-unti, makakala. Last meron akong tinestipy, di ba? Nag-a-attend dito yun. Sabi niya, Pastor, okay na ako tumanggap sa Panginoon. Hindi na ako nag-inom. Bago talaga ako dito. Kasi bakit? Meron siyang, alam niyang merong naninirahan sa kanya. Number 5, the clarification. Christian, the companion, the confusion,
the connection and the clarification. What is the clarification? Sabi niyo, and the life which now I live in the flesh. Ano ibig sabihin nun? And I live by the faith. And the life which now I live in the flesh. At ako, ang buhay na to ay umuhay man sa laman, but I live by the faith. By the faith. Hindi na sa flesh, hindi na sa sarili, hindi na sa pangsariling kagustuhan, but I live by the faith of the Son of God. Yung faith na yun, hindi natin faith. Faith yun ng Panginoong Jesucristo. Kaya tayo may pananampalataya dahil mismo ang Panginoong Jesucristo ay merong pananampalataya. His faith. It's not my faith. His faith, Jesus Christ, who loved me. Who loved me. Na nagmahal sa akin and gave Himself for me. Na nagbigay ng buhay sa akin. Kaya ngayon meron akong pananampalataya. At ako'y nananampalataya, sabi ng Apostol Pablo, ako'y nananampalataya hindi sa aking sarili, kundi sa pananampalataya ni Kristo. Dahil siya mismo ay merong pananampalataya. The best example, good example, ay ang faith ng Panginoon sa Kristo. I live by the faith of the Son of God. Kaya nga, yung compassion, who loved me. I don't understand how minsan maraming pupunta sa church, parang hindi interesado. Kating-kating. Gusto mo kumuha? Patay po. Halos di mapakali. Hindi interesado. Hindi ko alam kung ano ang meron sa kanila. Bakit atat na atat ayaw sa Bible, ayaw sa Diyos, ayaw. Una-una, baka ang problema, hindi safe. Dahil kung ikay ligtas, ang bunga ng kaligtasan, talagang hahanapin mo ang salita ng Diyos. Ayun po yun. Merong mga ganyan, lalo na mga kabataan, talagang hindi mapakali, parang nilagyan ng ikot-ikot, hindi mapakali, kwento ng kwento, mga ganong kabataan. Hindi natin masisisi dahil yan ang kanilang pinagisnan. Kaya nga, kaya napakahalaga ng church. Natuwa ako sa inyo, tahimik. Walang nag-iingay. Wala nagdadadala. Yan ang po ang dapat. At maintindihan natin, ay kung bakit tayo nasa church upang makita natin ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Hindi natin alam, di ba tayo nagpapasalamat sa Panginoon? Hindi nagmahal sa iyo. Sabi ng Apostol Pablo, who loved me and gave Himself for me. Kaya ako nagmamahal sa Diyos. Dahil unang-unang may nagmahal sa akin. Ganun ang tao, di ba? Mamahalin ko lang to, si Joshua. Dahil mahal niya ako. Hindi niya na ako mahal. Hindi kita mahal. Ganun ang tao, di ba? Kahit minsan sa mag-asawa, minsan ganun eh. Yung asawa ko, kasi bait-bait ko. Napamahal na rin ako. Ganun, di ba? Ganun. Kasi sobrang kabaitan niya, nahulog na ang loob ko. Minsan ganun ang tao, gusto natin, bago ka magmahal, mahal ka niya. May nagmamahal sa iyo. Ganun ang tao. Pag hindi mo ako mahal, sino ka para mahalin ko? Hindi ko mahal sa iyo. Hate ko nga ako. Kaya dito, hindi ko pinansin, hindi kita papansinin. Ganun ang unsaved. Kaya kahit ka mga Kristyano, kahit hindi ka pansinin, papansinin mo pa rin siya. Amen po? Amen. Magpapapansin. Kumbaga, hindi pwedeng dito, hindi pwedeng galit-galitan dito. Bawal dito. Abay tayo. Sa labas. Parang kanto, mga unsaved lang po yun. Mga gumagawa nun. Dito, lahat tayo magkakaibigan, magkakapatid. Lahat tayo po ay para po mabuild ang ating relationship sa Panginoon dahil isa lang naman ang tatay natin. Wala iba kundi ang Panginoon. Diba sa pamilya kapag may nag-aaway na kapatid, kahit anong away ng magkapatid na yan, iisa pa rin ang magulang nyo. Ayoko na sa bahay na to. Ayoko na kayo kapatid. Ayoko na kayo magulang. Diba? Kahit balik-balik na rin ang mundo, sila pa rin ang magulang mo. Siya pa rin ang kapatid mo. Kapatid ko ba yan? Ba't ganyan ang itsura? Hindi ko kapatid to. Hindi.
kapatid pa rin. Ganun din sa church. Tayo magkakapatid sa Panginoon. Kaya nga, makita natin yung compassion ng Panginoon sa atin. Nahabag lang sa atin. Naawa lang sa iyo ang Panginoon. Kaya na-appreciate ni Apostle Pablo, who loved me, na nagmahal sa akin. Biruin niyo, chief of sinner, murderer, pero niligtas ng Panginoon. Amen. Kung tutusin, pwede siyang patayin ng Diyos. Doon sa road of Damascus, habang nga na-encounter niya ang Panginoon, siya'y nabulan. Kung tutusin, pwede nang patayin ng Panginoon niya. Kasi bakit? Marami nang pinatay sa puno. Na mga Kristiyan, pwede na. Murderer ka, no? Wait. Pero hindi ginawa ng Panginoon. Anong ginawa kay Paul? Niligtas ka. Binago ba ang buhay? At nung siya'y nabago ang buhay, nakapaglingkod sa Panginoon, 13 books sa Bible na isulat niya. At ngayon, patay na siya, pinag-uusapan pa rin natin siya. Ganun po? Kaya nga, ang pagbabago ng buhay ay hindi sa ating saya. Hindi natin alam kung sino ang pwedeng gamitin ng Panginoon para gamitin ng Diyos sa kanilang gawain. Ako nga po, ang inyong lingkod, hindi ko naman na-expect at hindi ko rin naman pinangarap na maging pastor. Walang mga pastor, tanongin niyo yung mga pastor. Ni isa sa kanila, wala nangarap magpastor. Wala. Pero nung sila, tinawag nila ng Panginoon. At nagulat sila, ginamit sila ng Panginoon. Hindi nila inaasahan, gagamitin sila ng Panginoon. At ang inyong lingkod, gagamitin sa gawain ng Diyos. Kaya wala tayong pagmamalaki sa mundong ito. Right. Lahat ay kontrolado ng Diyos. Kung kayo tinatawag ng Panginoon sa ministry, involve mo yung sarili mo, mag-involve ka sa ministry, at maglingkod ka sa Panginoon. Kung makikita na, kung maunawala natin yung compassion ng Diyos sa atin, naawa lang sa atin. Nahabag. Dapat papunta tayong impyerno, pero na-rescue ka. Aldrich, na-rescue ka. Huwag ka pupunta dyan. Dahil mahal ka ng Diyos. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Kung makikita mo lang yun, hindi ka magkukwit. Isip mo na may problema, Panginoon. Ito may problema. Bigat, ang daming problema. Ayusin mo na natin ko. Gusto ko, hindi mo na kami makapag-ulo. Sino ba ang Diyos sa buhay mo? Buhay ba ang Diyos sa buhay mo? Kaya kahit anong problema, kahit anong suffering, ay, okay lang yan. Diba? Alam mo, may Diyos na tutulong sa'yo. God will take care of you and your family. Kaya pag naglingkod ka sa Panginoon, ay kayo nagbigay ng buhay sa Panginoon, hindi ikaw ang bahala sa pamilya mo. Paano ng pamilya ko, Pastor? Kailangan kong kumayod para lang kami kumain. Hindi ikaw ang bahala sa pamilya mo. Ang Diyos ang bahala sa pamilya mo. Kaya God will provide. Ibibigay niya ang pangangailangan nyo. Ibibigay basta sumunod ka lang. Walang katao, walang Kristiyanong sumunod sa Panginoon na pinaghihirap ng Diyos. Wala. Lahat pinagpapala ng Diyos. Lahat ay nag-i-enjoy sa kanyang buhay. Pero lahat ng sumuway sa Panginoon, lahat ng lumayo sa Panginoon, pinapalo ng Diyos. Sa about time, makita natin kagaya ng Apostol Pablo, I am crucified with Christ. Because alam ko, may nagmahal sa akin. At binigay ang buhay niya sa akin. Sino dito kaya ibigay ang buhay sa kanila? Ikaw, brother, kaya mo ibigay mo ang buhay sa kanila. Kahit best friend mo pa eh. Ang buhay ng usapan, ayaw mo. Diba? Kahit best friend ko si Joshua, best friend ko. Pero pagka buhay ko nang nakataya, ay, bahala ka na. No? Kanya-kanya na tayo. Pero ang Diyos, binigay niya ang buhay niya. Amen. Sino ba tayo? Wala tayong pagmamalaki sa mundo. Sino ba tayo? Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo ay come short of the glory of God. But because of His compassion, binigay niya ang buhay niya para sa iyo at para sa akin, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kaya ngayon sa church, binabago ng Diyos ang buhay mo. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Let us live with a crucified life. Pag uwi natin, makikita kaya ang Diyos sa buhay. Gabay na mamuhay kasama ang Panginoon. Yung bang, minsan, kesa sa bahay ba, wala na church, wala nang preaching, ikaw na lang mag-isa, makikita kaya ang Diyos sa buhay mo. Living with a crucified life. Kagaya ng Apostol Pablo,
Kahit wala nagtatapik sa kanya, wala nang encourage, wala nang sabi, brother, sister, ating ka sa church, punta ka sa church, maglingkod ka sa Diyos. Paano kung wala nang ganyan? Pupunta ka pa rin kaya, maglilingkod ka pa rin kaya sa Panginoon. Kaya nga, ang ating pong dapat buhay, maging devoto tayo sa Panginoon, and then let's live with the crucified Lord. I crucified with Christ. Pag ganyan ang mga Kristiyano, kung bawal isa sa inyo, ganyan ang commitment, wow! No? Lahat tayo ay mag-involve sa gawain. Kung bawal isa dito ay soul winner, marunong mag-soul winner, magbabahagi ng salita ng Diyos, dodoble ang bilang natin. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Bibless tayo ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon, puno na kayo dyan, alis na kayo dyan. Hanap kayo ng mas malaking place. Paano mangyayari yun kung walang mga Kristiyanong handa pong magbigay ng oras para sa Panginoon? Kaya kailangan natin mamuhay with the crucified Lord. Ano po? Yan po ang kailangan. God bless po. Tayo po tayo lahat. We all stand in the Panginoon, maraming pong salamat sa talata po na aming pong nabasa. Nakita namin ang commitment ni Apostol Pablo. Siya'y buhay na gusto ng Panginoon. Ang magawa ng Diablo ay di pa rin maapektuhan. About tayo commitment namin sa Panginoon. Magkaroon tayo ng vow, magkaroon tayo ng commitment sa Panginoon. Living with the crucified Lord. Kanta na maaway, yet not I, but Christ liveth in me. Nakikita sa akin ang Kristo, makikita sa akin ang Diyos na aking sinampalatayanan. Kahit saan ako pumunta, kitang-kita na meron ako Diyos sa aking buhay. Na siyang nagbigay ng buhay, who loved me and gave himself for me. Isipin mo, pinagmahal sa iyo, pinagsakripisyo, pinagbigay ng buhay para sa iyo. Kaya nga, sa about time, tayo naman magbigay ng buhay sa Panginoon. God spoke to your heart, get right with God. Usapin mo ang Panginoon. Lapit ka rito, ay mga lalaki, tayo dito sa mga. Usapin mo ang Panginoon. Magkaroon ng commitment. Lord, I am crucified. Nakapako lang. Ano ba mangyari, ako'y maglilingkod sa iyo. Lapit ka, kung di ka makapunta rito dyan sa upuan mo, usapin mo ang Panginoon. Manalangin ka. Lord, salamat, binahan niyo ako. Salamat, binigyan niyo ang buhay niyo sa akin. Kaya ako ngayon nandito, napakinig ng salita ng Diyos. Tulungan ka ng Diyos. Gawa mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Be faithful. Just keep on. Tulungan ka ng Diyos. The Christ liveth in you. Ngayon, marami pong salamat. Salita niyo ang aming pong pag-aralan. Pagpalain niyo po ito para ma-apply sa aming buhay. Bawat napapakinggan namin ay makita sa aming buhay ang totoong Diyos. Ang aming tinanggap sa mga pangkalaman. Salamat po sa encouragement. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa mga lumapit. At sa mga nanalangin sa iyo ay nakakalam ng kanilang mga puso. At tulungan niyo po kami mga bago ang aming buhay. Sumunod sa inyong direksyon. Sumunod sa plano at purpose mo sa aming buhay. Maraming salamat. Patawad sa nagawa namin madala ang pagkukulang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Antayin nga natin yung
110 for God so loved the world. Okay, alam niyo yun? For God. Kuna po? Tapos ito ay for God. Alam niyo yun? Kung nakakala niyo, song number 110 sa mga hymnals. Okay? Ready? On the verse now, sing. For God so loved the world, He gave His only Son, who died on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday is coming back, what glory that will be. Wonderful is love to me. Alright, sana huwag natin kalilimutan. Mamaya po, 3 p.m. ay balik po tayo. And then, thank you very much and God bless po sa bawat isa. Very nice.